Hello everyone! Narito na naman po si Len para sa ating ika-56 day ng ating sharing ng devotion video. And ayan, I wanna thank God because today ay na-share na natin sa ating leadership training ang mga wisdom and revelation na ibinigay sa atin ng Diyos, and it all goes well and victorious. So thanks God dahil naibahagi natin sa ating kapwa ang mga kaalaman na ipinagkaloob ng ating Diyos for them to understand the assurance of salvation sa ating Panginoong Yesus. But bago tayo magsimula ng ating pag-aaral na lagi natin ginagawa at pagbubuli-bulay ng salita ng Diyos, huwag kakalimutan ang manalangin. So let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon because today we have served you Panginoon at napaglingkuran ka namin at napapurihan Panginoon at nakasayaw Panginoon para sa pagpupuri sa inyong Panginoon. Salamat Panginoon sa kalakasan, sa pag-iingat nyo mula sa paglabas ko ng bahay ng aking mga amo Panginoon, sa aking paggising na may lakas at katagumpayan Panginoon dahil sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, at hanggang sa aking pag-uwi dito sa bahay ng aking mga amo, iningatan nyo ako Panginoon. At alam ko po Panginoon na sa araw ng bukas pagkakalooban niyo pa rin ako ng buhay, ng lakas, ng karunungan Panginoon at pag-iingat sa anumang mga gagawin at mga iisipin ko Panginoon. Salamat din Panginoon for the opportunity Panginoon na maibahagi at makapagturo Panginoon sa aming mga kapatid ng discipleship Panginoon, na kung saan Panginoon ay ipinahayag ko lamang Panginoon ang mga salita na inyong ininput sa aking kaisipan Panginoon at sa aking puso na nais kong matutunan ng aking mga kapatid sa pananampalataya Panginoon. Kayo ang siyang madakila Panginoon at mataas, at hindi ako Panginoon ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, at ang banal na Espiritu Panginoon ang papatnubay sa aming pag-aaral na ito Panginoon, at sa lahat na makakapakinig Panginoon. I know Lord God that they will have a change of mind, change of heart Panginoon, and change of their character Panginoon, na kung saan ay pipiliin nila Panginoon to live from glory to glory para sa inyong kalwalhatian at sundin ang inyong kalooban. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, narito tayo sa Lucas 18:20. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Message. At sinabi nga ni Jesus sa lalaking mayaman, kung alam ba nito ang mga utos. Binanggit nga ang huwag mangangalunya, papatay, magnanakaw, huwag tatayong saksi para kasi sa kasinungalingan, at igalang ang mga magulang. Application. Kung mapapansin natin, ang mga binanggit lang ni Jesus dito ay ang tungkol sa pakikisalamuha sa kapwa-tao. Dahil ang nais talaga ng Diyos ay may maayos tayong relasyon at payapa sa kapwa natin. Ayaw ng Diyos na maging malungkot at nag-iisa lamang tayo. Kailangan nating magmahal, umunawa, makinig, makisama, tumulong at maging mabait sa ating kapwa para mamuhay ng maayos at kasiyasiya. Dahil ang pagmamahal at pakikisalamuha natin sa ating pamilya, mga kaibigan at mga makikilala pa ang paraan para maipahayag, maipatotoo at maipakita mo sa iba kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At kapag concerned ka sa pakiramdam ng kapwa mo, makakaisip ka ng paraan kung paano makakatulong sa kanya sa iba't ibang bagay o sitwasyon. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, 'di ba? So, hindi na nga nilagay diyan ng ating Panginoong Diyos yung utos na malin mo ang Diyos ng buong puso or wag kang magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan, 'di ba? Kundi ang pinaka sinam up or binanggit lang ng ating Panginoong Yesus ay yung pakikisalamuha or ugnayan ng tao sa kapwa niya, 'di ba? So kagaya nga sa aking itinuro kanina sa discipleship, 'di ba? Na kung saan ay alam naman natin yung kasabihan na huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin din sa iyo ng kapwa mo, 'di ba? Pero tayo bilang tayo ay kumilala na sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, is ang gagawin natin sa kapwa natin ay yung gusto rin natin na gawin sa atin ng kapwa natin. At lalong higit ay kapag
alam natin na ang nais talaga ng Diyos ay magkaroon tayo ng payapa at maayos na ugnayan sa ating kapwa, di ba? Dahil syempre, kung iisipin mo, pagka kasi may kaaway ka, parang pinaliliit mo ang mundo mo, di ba? Pinalulungkot mo ang buhay mo. Imbis na dapat masaya ka dahil alam mong wala kang kagalit, wala kang kaaway, tapos nakakatulong ka pa sa kapwa mo, di ba? Yun nga yung sinasabing mas masarap makatulong sa kapwa or magbigay kaysa ikaw yung tumatanggap. Kasi nauna na tayong binigyan ng ating Panginoong Diyos ng pag-ibig, di ba? Na sa John 3:16 nga, minahal tayo ng ating Panginoong Diyos bago pa man tayo humingi ng tawad sa Kanya, di ba? At ipinakita niya ang sobrang pagmamahal niya sa atin nang ipinadala niya dito sa daigdig ang Kanyang anak na si Jesus, na kung saan ang ating Panginoong Yesus ang fullness ng kaluwalhatian, kadakilaan, at yung kumbaga full package ng kung ano ang Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi natin mahahawakan, hindi natin na makakasama, di ba? So, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, dahil sa una ay idea pa lang ang ating Panginoong Yesus, ideya pa lang niya na may darating na tagapagligtas, meron akong isusugo at ipapadala na magiging representative ko sa laman. Ayan, sa laman. Yung makakausap nyo, kumakain, natutulog, nagpapagaling, nagpapalaya, 'di ba? So, 'yun ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Dahil kumbaga, nung sa mga lumang tipan kasi, ang iniisip ng mga tao ay ang ating Diyos ay magagalitin. Yung kumbaga, kapag nagkasala ka nun, ay bubuka talaga agad ang lupa at lalabunin kayong mga makasalanan, 'di ba? At tawag dito, magkakaroon ng bagyo or pagbaha na kung saan yung pa-episode ni Noe, di ba, na nalunod ang lahat ng tao, kaya nag-restart na naman ang mga tao at ang pinagsimulan na ng lahi ay kay Noe, di ba? Pagkatapos, pinuksan niya rin yung Sodoma at Gomora dahil ang Sodoma at Gomora ay immoral at the same time ay hindi sila marunong magmahal o makisalamuhan ng maayos sa kanilang kapwa. Yung kumbaga, pag nakita ng mga taga Sodoma at Gomora na tumutulong kayo sa kapwa nyo, ay paparusahan ka pa or pwede ka nilang patayin, di ba? So, sobrang napaka-rude naman at napakasama naman talaga ng mga taga Sodoma at Gomora. Kaya, ayun nga, ang nakaligtas sa kanila ay si Lot lang at ang kanyang dalawang anak. Makakaligtas sana yung kanyang asawa. Kaso, mas minahal nung asawa niya yung mga kayamanan at ayaw niyang iwan. Kaya ayun, nung lumingon siya, ibinili ng mga anghel, huwag lilingon sa Sodoma at Gomora. Ay lumingon siya, di naging isa siyang haliging asin, diba? So, ganun lang kasi yun. Pag maiintindihan natin na kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin na kabutihan, ay parang ginagawa na rin natin yan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi natin nga nakikita, nahihipo o nakakasama. Kaya, dahil ang tao ay nilikha ng ating Diyos at nilagyan ng hininga o espiritu, ayan, mula sa lupa or sa alikabok ay ginawa niya, hinulma niya. 'Di ba? At kapag ang ginawa mo sa iyong mga kapwa ay kabutihan, parang sa Diyos mo na rin yun ginagawa, 'di ba? So, napaparangalan mo ang ating Diyos, napapasaya mo ang ating Diyos kapag mayroon kang maayos at payapang relasyon sa iyong kapwa, 'di ba? Na sabi nga, 'di ba may kanta nga, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y laging magmahalan, sana'y wala ng away, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Kasi talagang sa lahat, sabi nga, ang mananatili dapat sa tao ay faith or pananampalataya, hope or pag-asa at love, pag-ibig. Pero higit sa lahat, ang love ang pinaka-importante. Dahil kapag mahal mo ang kapwa mo, kahit nakagawa ka sa'yo ng kasalanan, dahil mahal mo, at binigyan ka na nga ng Diyos ng kapatawaran sa kasalanan mo, and makikita mo na, ay, naunawaan ko tong kapatid na to kasi
baka marami siyang pinagdadaanan. Di kagaya ko, pinagpala pa rin ako dahil okay yung buhay ko, masaya ako, 'di ba? Kaya patatawarin ko na ang kapatid ko na ito, 'di ba? So, plus points mo na yun dahil pinatawad mo yung kapatid mo na yun or kapwa mo, 'di ba? Tapos halimbawa, merong kapatid or kaibigan mo na namomroblema or at iniisip paano, halimbawa, paano sila makakabili ng mga pagkain, 'di ba, ng kanilang pamilya, yun yung iniisip niya, yun yung pinoproblema niya. Pero dahil ikaw ay may kakayahan na magbigay, ang ginawa mo ay tinulungan mo sila para makabili sila ng pagkain ng kanyang pamilya, 'di ba? So, another plus point mo na naman 'yan kay Lord, 'di ba? Tapos halimbawa, ang kapatid mo ay nahihirapan, halimbawa, may mga matanda or may kapwa ka na nakikita mo na nahihirapan pagbubuhat ng mabibigat na bagay na mga bitbit nila or dala-dala, halimbawa luggage, halimbawa mga strike bag or ano man yan na nakakapagpabigat sa kanila. Pero tinulungan mo sila para kahit papaano ay guminhawa yung kanilang pagbubuhat, gumaan ang kanilang pagbubuhat na mga binubuhat nila, 'di ba? That is also one point sa ating Diyos. At syempre, sa ating bawat ginagawa, ang Diyos ang nakakakita niyan. Kumbaga siya ang makakasaliksik or dahil syempre ang ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus ay nasa ating puso at nasa ating isip, 'di ba? Yan nga yung isa din sa na-sharing ko sa ating discipleship na dapat ang ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus ang naghahari sa ating isip at sa ating puso para yung mga magagawa lang natin na mga bagay ay nakalulugod sa ating Diyos. And malay mo, kapag tayo ay graduate na sa mundong ito, 'di ba? Syempre ang Diyos lang at ikaw ang maghaharap doon. Yung espiritu mo ay saharap sa ating Diyos, 'di ba? And sasabihin niya sa iyo ay, "Well done, good and faithful servant." Dahil hindi ka lang nakinig ng salita ng Diyos or nagbasa, kundi in-apply mo pa ito sa iyong buhay, isinagawa mo. Kaya ang ating Panginoong Diyos ay sobrang tuwang-tuwa at galak na galak sa ginagawa mo, 'di ba? So, sabi nga, the Lord examines our heart. So, kung ano man ang mga bumabagabag at nagpapabigat sa ating dibdib, sa ating iniisip, isurrender natin yan kay God. And syempre, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng battle sa buhay natin if we fight on our knees. Ibig sabihin, tayo ay lumuhod sa Panginoon sa panalangin, itaas ang ating kamay na ipinapakita that we surrender all our worries, all our fear, all our problems to the Lord. And dahayaan mo na ang Diyos ang kumilos upang magkaroon ng solusyon at mapagtagumpayan ang anumang problema at pagsubok na ating pinagdadaanan. Dahil sabi na, we can do all things through Christ who strengthens us. O, diba? So, sana po ay may natutunan tayo sa ating pag-aaral ng devotion na yan. At syempre, kailangan ko na po magpahinga dahil bukas ay ipasok na ang aking alaga. At syempre, kailangan ko siyang asikasuhin para bukas. So, let us all end up into prayer. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nais ninyo na magkaroon kami ng maayos, matiwasay, payapa at mabuting relasyon sa aming kapwa, Panginoon. Dahil kapag kami ay gumagawa ng naaayon sa inyong kalooban, ay natutuwa kayo, Panginoon. At parang sa inyo na rin namin ito ginagawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paghahari nyo sa buhay namin, Panginoon. At nawa ang puso ng bawat isa, Panginoon, na hipuin nyo, Panginoon, at ang isip upang ang maisip lamang at madama ng aming kapwa, Panginoon, ay pag-ibig, pangunawa, pagpapatawad at pagtulong sa kanyang kapwa, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na anuman ang aming mga deepest prayer, Panginoon, kayo ang nakakasaliksik, Panginoon, ng aming hangarin kung nais namin na makamit ang katuparan ng panalangin namin na ito, Panginoon. At sa bawat pagsubok, problema, mga pinagdadaanan namin, Panginoon, ay isinusurrender na po namin sa inyo, Panginoon. Kayo na ang kumilos, kayo ang lumaban, kayo ang magtanggol sa amin sa anumang mga pinagdadaanan namin sa buhay, Panginoon. At alam naming magiging mananagumpay kami, victorious, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa inyo, Panginoon. We honor you, we glorify your holy name. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!